300,000 na Pinoy sa Amerika pinangambang tatamaan ng mahigpit na immigration policies ng Trump administration. Yan naman nakalungkot, mabigan, ano ha? Ganun pa karami yung mga TNT natin, mga kabayang Pinoy sa Amerika, manang Milky, ha? Abay, di ba sila nakapag-avail? Wala na bang amnesty sa mga illegal aliens? Illegal immigrants na mga Pinoy dun sa Amerika, ha? Ayan. Etong si Trump talagang matindi, ha? Ayan. Anong gagawin natin sa mga 300,000 na Pinoy sa Amerika na TNT, manang Milky? Anong sabi ni Ambassador Babes Romualdez? Pero iba rin to si Trump, mahabing kakaiba rin to, unpredictable. Maniwala po ba kayo mahabing na iba rin ng style ng Donald Trump? Aba yung number one critic niya nung siya ay kumakandidato, mahabigan ni kinuha sa kanyang gabinete, ha? Ayan. Itong si Marco Rubio, Apo Bienvenido, Apo Bien Rubio ng Customs, kamag-anak ba itong si Marco Rubio, ha? Number one critic to ni Donald Trump noon pero kinuhang Secretary of State, mahabigan, parang katumbas ng Foreign Affairs Secretary dito sa atin. Iba rin ang Donald Trump, ha? Pero maraming Pinoy ang bumoto sa kanya dahil maganda na ekonomiya nung si Trump ang nasa White House. Aris number 12 man ang Milky Rigunan. Ano ang gagawin ngayon sa ating mga 300,000 na Pinoy, mga TNT sa Amerika? Milky, please come in. Lakay, ngayon pa lamang dapat samantalahin na ng ating mga kababayan na mga undocumented sa Amerika ang panawagang voluntary repatriation bago mantamaan ng mas mahigpit na deportation policies. Ginawa ni Kabayan Party List Representative Ron Salo ang apela dahil kilala ang Trump administration sa mahigpit na deportation policies. Sa record na nakalap ni Salo Lakay, tinatayang aabot sa 300,000 undocumented Pinoys ang nasa Amerika. Ito rin ang dahilan kaya umaapela si Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, na i-avail o consider kung wala ng legal option na pwedeng gawin para makatili pa doon. Base sa report, pupulungin ni Romualdez ang 7 Philippine consulate para naman sa koordinasyon at agad na suporta sa legal and repatriation para sa mga Pinoy na maapektuhan ng binago at mas mahigpit na immigration policies. Sabi ni Salo, hindi man madali ang magiging desisyon na bumalik sa bansa, makabubuti na ang voluntary repatriation para maiwasan daw Lakay ang pag-aalala ng kanilang mga kamag-anak na dito sa bansa dahil malupit ang immigration policies ng Trump administration. Uwag naman si Salo sa DMW, OWA, DOLE, DSWD at TESDA na ipatupad ang Comprehensive Reintegration Program sa mga magsisibalik nating mga kababayan. Ako si New Crigunan, ulat para sa DC. Yes, Akay? Libre pa masaya ba pabalik ng Pilipinas? Naku, Lakay, hindi magagaranti yan. Ngayon pa lang habang may oras, Lakay, bumalik na sila voluntary. Pero nagulat din ako, Lakay, sa dami pala, 300,000 ang undocumented Pinoy sa Amerika. Itong Trump administration, Lakay, basta rin sa ating nababalitaan, may fit yung kanyang immigration policy. Di ba nga nung siya ang presidente, malupit, walang compassion si Trump sa mga ganyang mga illegal aliens, illegal immigrants. Naalala mo yung mga inihiwala yung magulang sa mga bata na iwan doon sa Amerika? Oo. Kaya ngayon pa lang meron nababala ang ating konsulado, ang ating embahada. Ngayon pa lang, uuwi na. Okay, voluntary repatriation. Kasi nga, malupit yung kanyang deportation policy sa kain. Oo. At sabi nga ni Congressman Talo, mas maganda daw na hindi nag-aalala yung kanilang mga kababayan o kamag-anak dito sa Pilipinas kahit pagkalkaan pa. Lalo na kung kasi ang katumbasatan nito, Lakay, kinukulong sila, hindi ba? Ay, oo. Naalala mo yung, ang lupit ng Amerika yan. Di ba yung di ko nababanggitin yung kilala natin na pinadeport na. Abay, parang kriminal po, mahabigan na kinakadena, ayan, ang trato, Diyos ko. Paglabas papasok sa eroplano, nakakadena, ayan, paglabas sa eroplano, nakakadena, ganun ba? At
at sasama pero masama talaga ang loob natin, Lakay. Ang target nila yung mga brown skin Asian. Allah. Oo, Karamihan din sa mga pinupuntirya pagdating dito sa mahigpit na deportation ng Trump administration. Pero sana, Lakay, i-consider din na malaki na namang mga Filipino communities at mukhang nagdala naman kay Trump na para manalo uli bilang presidente ng Amerika. Pati mga Latino, ang dami rin mga Latinong sumuporta sa kanya, pero ganun pa rin, ha? Tataasan pa yata yung bakod sa border. Kaya nga, Lakay. Kaya ngayon pa lang, although ang dali nitong sabihin, Lakay, pero napakahirap gawin. Kasi marami tayong mga bakakintahan na nakakilala doon, Lakay. Matagal ng TNT, maganda na rin yung buhay nila eh. Totoo yan. Pero kumusta ang undocumented pa rin. Pero kumusta ang mga members ng Quadcom? Napagod yata sila sa ka-interrogate kay dating Pangulong Digong. Sumuko na. Sumuko na kayo eh. Sumuko na ba sina Kong Asa Barbers, Dan Fernandez, General Acop, Congressman Abante? Abante. Oo. Mahirap palang ganahan ng Pangulo kasi sabi nga ni Sister Ele, mahilig kayo medyo gumagabi na ng gumagabi. Medyo lumalakas siya eh. So, baka ang sabi nga ng Quadcom, sapat na rin naman yung kanyang pinanatili na 13 oras sa Quadcom hearing at hindi na siya siguro iimbitahan pa. Alam mo, concern, go ahead, Lakay. Alam mo kung bakit inabot na ng 13 hours para hindi napapagod ang dating Pangulong Digong. Alam mo kung bakit? Di ba katabi doon si nasa likod si Secretary Bingbong Medialdea at doon sa gilid Secretary Silvestre Bebot Bello III, ha? Itanong mo ka anong pinainom nila kay dating Pangulong Digong, bakit ang lakas-lakas? Meron ka na naman bubwit. Ano, Lakay? Yan, secret na lang yan, ha? Ano, Lakay? Meron palang pinain. Kasi alam mo, tinitingnan namin, Lakay, pag halimbawa, panahon ng time na magmerienda, o kaya dinner. Oo nga pala, nagmerienda ba siya? Wala kami nakikitang pagkain. Nag-serve kasi sa committee ng mga nakapack lunch o nakapack merienda. Kasi ongoing, hindi naman pwedeng itigil para kumain sila. So, talagang ang regulasyon doon, ang lunch, working lunch o meeting, halimbawa, ongoing yung meeting, pwede kang kumain. So, nag-serve sila ng mga pack lunch. Titignan namin yung pwesto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sinaserve sa kanya, Lakay, meron siyang isang lagi siyang binibigyan ng, hindi namin alam kung Coke yun, pero yun ang sinaserve sa kanya. Tapos meron siyang 2 mataas na baso ng kape. Yun. Yung sikat at mahal na kape. Yung ang tatanong ko sana di man lang ba pinakape? Ayan, ng Jim's Coffee? Ayan. Hindi siya kumakain, Lakay. Ganun ba? 2 beses lang. Kape lang, 2 beses lang nag-bathroom break ang dating Pangulo. Ayan, okay. So, pababalikin ba siya o si Vice President Inday na ang target na pabalikin ng Kongreso? Ang imbitasyon ng Committee naman on Good Government, yung katumbas ng Blue Ribbon Committee, ay kay VP Sara na. Ang sabi nga nila, kung yung kanyang ama nga, ng biglang na imbitahan, finally, ay pinaunlakan ang Blue Ribbon, ang Quad Committee na dumano, dapat ganoon din daw si VP Sara. Tinanggap niya kay personal yung imbitasyon ng Blue Ribbon na Committee ng House of Representatives para sa hearing sa November 20. At sana naman daw pumunta siya. Ito yung investigasyon pa rin sa pondo ng OVP at ng DepEd noong 2022 at 2023 ng sapahagarihin ng Department of Education. Okay, maraming salamat, Manang Milky. Happy weekend! Pa ako Pinyong Gregorio Nagulat para sa DRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky TGIF. Thank God it's Friday.